Mapagpalang gabi sa inyo mga ka-curious. Talakayin po natin ngayon ang ground float. Kung narinig nyo na po ang ground float, litaw yung ground, mga ka-curious. Dito po, naisipan ko po itong italakay sapagkat narinig ko po ito, yung ground float pong ito, doon sa pagpo-full wave, full wave ng stator. Ano po? Sa pag full wave po ng stator, yung procedure po na ginawa niya o kadalasang ginagawa po namin sa pag full wave, ano po, ng stator, bago po yon, para maintindihan nyo, yung pinupull wave po, yung pinupull wave, yung naka half wave, ano po, half wave. Mahaba-habang talakayan po ito pagka inano natin ito sa, sa electrical. Pinaliwanag natin itong full wave o half wave. Ito pong full wave, yung rectifier niya po, yung kanya pong rectifier, dalawang diode po dito ang ginamit. Ganito po ang hitsura ng wiring niya. Ito po yung diode, negative side, diode, negative side, pinagsama. Gumamit sila ng dalawang diode. Samantalang ito pong half wave, isang diode lang. Ano po? Diode lang. Ano po? Isa lang po ang ginamit niya. Pero hindi naman po ito ang mahalaga sa tatalakayin natin mga ka-curious. Yung ground float. Yung stator po, stator na half wave, pinupull wave, ang purpose po noon, i-ground float po. Yan po ang purpose ng pagpo-full wave ng half wave na stator. Kaya, balik ho tayo dito sa stator. Yung stator po na naka-half wave, na ipo-full wave po natin, ito po ang katangian. Meron po siyang yellow wire. Ano po? Yellow wire. At white wire. AC type man po siya or DC. Ito yung battery operated. Ginagamit sa battery operated AC type na, or ito naman tinatawag na stator drive. Tungkol po ito sa mga output, output ng kuryente. Ito AC current, AC current. Ito po naman DC current, yung output ng stator. Para di po tayo malito, itong yellow wire, doon po sa kanyang winding sa loob, meron po itong dalawang magnetic wire. Magkahiwalay po siya na magnetic wire. Doon po sa stator. Ano po? Ito yung stator niya. Meron po yung post na magkahiwalay. Wag na po natin itong pakikialaman, itong white wire, kasi for charging po ito. Sa charging po itong white wire. At ito pong yellow para naman po ito sa headlight ng ating mga motor. Ano po? Headlight, panel board, kasama na din dito yung tail light. Ano po? Ang ginagawa po nito, para mag-ground float po siya, kinakat niya po ito. Kinakat, inaalis, cut. Itong dalawang ito,
Then, yung susunod niyang gagawin, pagsasamahin niya. Pagsasamahin niya, ito. Aalisin niya dito, sa stator, itong dalawang magnetic wire na kinuha sa gitna ng winding niya. Ano po? After na makat niya po ito, pagsasamahin niya, kaya ang mangyayari po niyan, itong dalawang magnetic wire, wala na dito. Ngayon, itong stator pong ito, yung pinakaumpisa, yung starting winding niya, pinakaumpisa, yun po ang nagsisilbing negative or ground. Ano po? Bakit po? Sa pag-winding po kasi, pag-winding o pag-rewind ng ano, yung pong starting winding niya, yung pinakaumpisa po ng winding niya, ito po yung nagiging negative. Ano po? Sa kabila po, yan po yung output. And winding niya po. Ano po? Dito ho, sa yellow wire, dito po, sa yellow wire, halimbawa, yellow wire po, ito po yung halimbawa, pinaka-umpisa ng winding niya, halimbawa po ito, siya po yung negative niya. Dito po sa stator na ito, yung negative niya po, halimbawa AC drive, nakalagay po yun doon sa may primary. Yan po ang ano niya, halimbawa, dito po sa may primary, nakalagay ang ground niya. Para maging ground float po siya, ma-full wave po siya, pinuputol po yung linya ng ground. May linya po yan ng ground. Kaya doon sa apat na stator doon sa may sakit, yellow wire, white wire, ground, pulser. Sa DC drive. Sa AC drive, 5. Primary, ground, yellow wire, white wire, pulser. Ano po? Itong ground kukunin. Yung pinagsama na pinutol na magnetic wire, inalis doon sa pagkaka-ground, ground float. Kuha niyo po, ground float. Ngayon, itong ground na ito, yung magnetic wire dito sa ground, inalis. Ano po? Kaya ground float na siya. Inalis po dyan. Itong dalawa pinagdugtong. Inilagay po ito doon. Di mawawala na po ito ng ground. Hindi po mananatili yung ground kasi hindi naman po inalis yung starting winding niya dito po sa core niya, doon sa stator niya. Ano po? Pasensyahan nyo lang itong drawing. Huwag nyo pansinin yung drawing kasi hindi doon yung sinasabi ko po. Tandaan ninyo yung mga ka-curious. Kasi magkakaroon po kayo ng ideya. Hindi nyo man po ito makuha ng biglaan. Ulit-ulitin niyo pong intindihin. Makukuha nyo rin po yon. Ano po? Ang inaano ko po yung ground float. Nakalitaw yung ground. Kaya, ang magiging wiring po nito, wala nang, yung ground niya, dito, kapag pinull wave niya, andito na sa wire. Ano naman ang ground na narito? Yung starting coil niya, yung magnetic coil, yung pinakaumpisa,
yung yun ang magsisilbing ground, andoon pa rin yung output. Pinagdugtong lang po natin itong dalawang magnetic wire, inalis po natin dito sa pagkaka-ground niya, dito sa body ng kanyang stator. Kuha nyo po, nagkaroon ng ground float. Para mas maintindihan po natin, ito gagawa po tayo ng ground float. Ano po? Kasi may mga napapaanda, may mga inaayos po kaming motor, sasakyan, na naka-ground float. Paano po yun nangyari? Naka-ground float. Wag na po tayong lumayo. Dito na lang po tayo sa motor. Motor naman po ngayon ang karamihang patok na may shop eh. Kasi yung mga kababayan natin, tinangkilik na yung motorsiklo na humina na ang pasada ng mga ano natin, mga namamasada nating mga kababayan dahil sa marami na ngayon ang motor. Kaya na-experience natin, nagkaroon ng ground float. Ito po, itong stator, ito itong stator pong ito, meron siyang 4 na wire. Pagganahin ninyo po yung ano natin, ka-curious, yung likot ng isip natin. Kasi mas maganda, tinatandaan natin, inuunawa natin yung pinanunood natin dito o pinakikinggan natin dito sa YouTube, yung mga content, kaysa sa pinanunood lang po natin na malilimutan natin. Magdodrawing tayo, magdidemo tayo, malilimutan ninyo po yun. Ako mismo, nangyayari sa akin yun. Akala ko matatandaan ko pagdating ng oras, wala. Kahit pa kaya unawain nyo na lang sa stator, naranasan na po namin na naka-ground float siya, yung full wave, sa full wave, sa full wave, naka-ground float na po. Kaya, pagka hindi ninyo po ito nakuha, medyo makaliti ito lalo na sa mga baguhan. Ano po? Meron pong ground na linya, ground para sa ground, or pag binabanggit ko po ang ground, negative po ito. Ano po? Negative ng ating motor. Ground. Gamitin po natin yung DC drive na DC drive na stator kasi full wave nga eh. Full wave. Ground. Wala na po ito sa wire niya. Ang andoon na lang po, dalawang yellow wire. Yellow wire. Wala na po itong wire na itong linya na galing dito. Ngayon, pulser o kaya pick up coil. Ano po? Pulser. Yung trigger point niya po. Ngayon, under pa rin po ba yung motor kapag nakuha nyo ang tamang koneksyon? Wala po itong ground. Paano po ito magkaroon ng ground? At paano po hindi umandar yung motor dahil sa naka-ground float po? Naka-ground float yung ating stator. Ganito po yun. Walang battery. Wala po siyang battery. Ngayon, kapag tinest nyo itong yellow wire doon sa body niya, sa body o crankcase ng motor, kapag tinest nyo po ito, sinubukan nyo na palabasin ng kuryente,
hindi po yun i-spark. Bakit? Wala pong ground. Magkakaroon lang po siya ng ground kapag ka itong dalawang mismong wire na ito, yun ang kiniskis mo. Sila mismo ang pagkiskisan nyo. Isa doon, starting coil, at yung end winding niya, yung huling ano niya, sa dulo. Dulo-dulo po ito. Yung isang side po nun, yun ang ground. Kaya, kapag ka walang baterya, wala pong baterya, itong naka-ground float o full wave na motor, hindi po ito magkakaroon ng kuryente. Kasi yung CDI kailangan ng ground. Kuha nyo po mga ka-curious. Wala po itong ground dito sa body niya. Saan kukuha ng ground? Sa battery. Paano nga kung walang battery? Yun po ang nagiging problema. Ito ho. Para magkaroon po ng ground. Para di po kayo mahirapang unawain saan kumuha ng ground yung CDI. Ano po? Kasi yung CDI niya, nangangailangan po yun ng ground. Ganito po yun. Nangangailangan ng negative ang CDI. Ito po yung CDI. Pulser. Dito po negative. Ignition coil. Yung wire niya po papunta ng ignition coil. Ignition coil. Then ito po yung accessories wire na supply, accessory supply, but supply. Input siya dito. Input supply. Galing ito ng susian o ignition coil, ignition switch. Ano po? Galing ito dito sa ignition switch. Yung ngayon, saan kukuha itong negative? Naka-float nga. Wala ngang ground kasi full wave. Ano po? Naka-full wave siya. Ito ho, nagpo-produce ng ground. Dito, wag po kayong malilito. Ito hong rectifier na ito, magpuproduce po ito ng ground. Yung negative niya po, dito, negative niya, lagay nyo muna sa body ground. Okay, yung negative niya, ilagay nyo na po ito sa body ground. Ito po yung, ano niya, ito yung mga ka-curious, yung charging niya. Ito naman yung light coil niya. Ito yung output niya. Ito yung output niya. Positive. Ano po? Positive output. Ngayon, kapag hindi ninyo po ito nilagay sa body ground, sa mga disclaimer po paliwanag ninyo kung magbabash po kayo, ano po kayo, comment po kayo. Paliwanag ninyo po. Ito ho mga ka-curious. Dito sa CDI, yung negative niya, hindi mo maaaring idirekta dito na hindi ito dumaan sa ground. Kaya ito, pwede mo na itong kuna ng connection doon sa body ground. Ano po? Doon sa body ground niya. Itong negative. Then ito sa pulser. Ito sa ignition coil. Ano po? Sana po nasusundan nyo. Comment po kayo. Thank you.